Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, kilabing siyam ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa ay bagya pa nga po itong naghumina, kung saan nga po isa na lamang po itong ganap na tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na maabot sa 65 kilometers per hour hab. Samantalang may pagbugso naman po ito na maabot sa 80 kilometers per hour. Habang kumikilos nga po ito pa hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour, patuloy na matanpuyan sa layong 2,800 km silangan po yan ng Visayas. Nabase nga po sa ating pinakalitis track nitong bagyo, posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakali nga pong ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa lokalim na bagyong Quiapo. Nabase nga po sa ating pinakalitis track, nagbago nga po ang kanyang direksyon o pagkilos, kung saan nga po kumikilos nga po ito pahilagang kanluran at posible nga po itong dumaan dito sa may hilagang Luzon, especially dito sa may area ng Aurora, kaya naman dito sa may area ng Isabela, papuntang Mountain Province, Abra, Ilocos Region, bago tuluyan makatawid ng ating bansa. Base po yan sa pinakalitis track. Posible nga pong maglandfall ang ating pinomonitor na bagyo sa may hilagang Luzon o sa may sentral ng Luzon. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na ilalabas ukol nga po dito sa sama ng panahon na nabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Na kung saan kung ito ay nasa may silangang bahagi na nga po ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon, papalakasin nga po ito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Nagpatuloy pa nga rin pong umiiral dito sa may area ng Palawan, including sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Isang nagdudulot nga po yan ng maulap na papori na sinasamahan po yan ng mga pagkulog at pagkidlat na nararanasan po natin ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, especially po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo na kahit nga po hindi po natin inaasahan or kahit nga po hindi ito maglandfall dito sa may hilagang Luzon or sa may sentral ng Luzon, habang ito ay nasa may silangang bahagi po ng ating bansa, ay papalakasin nga po ang hanging habagat na siyang apektado naman ng ating mga kababayan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na siyang nakikitaan nga po natin na mas malakas ang epekto dito sa may Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, including Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kung saan nga po habang ito ay nasa may southern portion ng Luzon at Visayas, na kung saan inaasan nga po natin na papalakasin nga po nito ang hanging habagat. Siyang magdudulot nga po yan ng mga bugso-bugsong hangin at mga maulap na paporin na sinasamahan po yung mga kalat-kalat na mga paulan. Kaya naman po maging alerto lang po tayo. So hindi po natin inaalis ang posibilidad na lumapit lamang po ito dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at kikilos pahilagang silangan. So bagya nga po mag-curve. So hindi po natin yan inaalis. So maging alerto lang po tayo sa mga panibago namin ulit na aming ilalabas. Na atin nakikitaan nga po na posible na nga itong lumapit dito sa may or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po yan ng July 24 o kaya naman 25. Kaya naman maging alerto lang po tayo na magiging panibagong update po natin ukol nga po dito sa bagong bagyo na nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling nga pong ganap pa rin po itong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ibibigyan po natin ito sa lokalim na bagyong Quiapo. So kapag ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at low pressure area na lamang po, ay hindi po natin ito bibigyan sa lokalim na bagyong Quiapo. Sa inasan nga po natin na papasok nga po ito nitong Friday or Sabado nga po nitong linggo. So inasan nga po natin pagsapit nitong 21, 22, 23 ay inasan nga po natin na mas malapit na nga po ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Na siyang magdudulot nga po yan ng maulap na paporin na sinasamahan din po ng pangkulog at pagkidlat sa mga susunod pong araw. Na inasan nga po natin na pagsapit ng Friday, 24 po yan, hanggang 25, inasan nga po natin na posible na nga itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Na siyang magdudulot nga po yan ng maulap na paporin na sinasamahan po ng mga pagkulog at pagkidlat na papalakasin na nga po nito ang hanging habagat siya nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa mga susunod po yung araw yan, so apektado po yan dito sa may area ng Mindanao, especially dito sa may Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, including Sultan Kudarat, South Cotabato,
South Cotabato, Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Isang epekto po yan ng hanging habagat na papalagasin nga po itong panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangan bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa. Kaya naman malaya pa rin po makapaglalayag ng ating mga kababayan sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Na kung saan nga po mayroon po tayong inasa na taas na mga pag-alon na umabot lamang sa 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas na mga pag-alon sa ating mga baybayin. Kaya naman, malaya pa rin po makapaglalayag ng ating mga kababayan, ngunit maging alerto pa rin po tayo at mag-ingat. Especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon kung saan mayroon po tayong inasa ng mga localized thunderstorm na siyang magpapataas po yan ng mga alon ng ating karagatan. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagi ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-19 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtaang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming lalabas. Ukol nga po dito sa panibagong bagyo na nabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. At siyang inasan nga po natin na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw dahil siyang magdudulot po yan ng mga pag-ulan sa ating bansa. Kaya naman maging alerto lang po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all.